Bisaya pa, gusto ko naman lumbag Kalami, sumbago ng nawang ganyan tauhana. Ganyan, minsan ganyan tayo Kalami, sumbago na Nakapandor na ba kanunay, nakita na akong nawong. Pero pag Kristohanon ka, mupugong-pugong ka, nga naman, ikaw ay matinud-anon sa tubangan sa Ginoo. Tapat ka! Hallelujah! Praise the Lord! Parang gusto ko naman nabunot. Pero, Kristiyano pala ako. It's okay. Pinapalampos natin. Yan ang matapat sa banal na kasulatan. Amen? Diba? Mayroon tayong Kristiyano noon, mayroon tayong kapatiran noong araw sa probinsya. Alam na, nakaikot na kami sa Pilipinas. Saan kami nakarating. Pati kabundukan, narating natin. Minsan, namalo kami sa gawain, 3 lang yung kapatiran sa bundok. Nagpatuto yung isa, 2 lang naiwan. Umawit yung 2, 1 lang naiwan. Naranasan natin yan. Grabe mga trials. Naglakad kami, walang pamasahe, puro putek. Naglakad kami doon. Mula gabi, inaabot yan ng umaga, puro bundok. Lahat ng pagsubok naranasan natin. Pero, sabi naman ng pastor, maging tapat kayo, isang araw, pagpapalain kayo. Tumawid kami ng sapa, ang dilim. Pati kahoy, mabangga namin, doon sa Cagayan de Oro, puntang bundok. Karating kami dyan, lakad kami. May pinuntahan kami kapatiran na pakalayo. Sabi nung kasama ko, taga doon, Kuya, malapit lang, nandyan lang. 10 oras kami nalakad, di ba kayo nakakarating Diyan lang daw. Pati, gabi. Last year, alas 12, nakarating kami, umaga. Doon kami natulog sa daan, mabuti may bahay, pinatuloy kami doon. Basa yung damit namin, sinampay, binigyan kami ng kumot, nakatulog kami, walang damit, nakakumot. Buti may nagpatuloy sa amin. Saan ba kayo pupunta? Doon sa akin. Kilala ko yan, sige, nandun pa sa ulahan. Pagising sa umaga, bihis kami ulit. Tuyo ulit yung damit namin, tsaka pantalon. Umaga, nakarating kami, alas 6 ang umaga. Umalis kami sa Cagayan de Oro City, alas 7. Hindi, alas 5 pa lang. Tumakay kami ng jeep, punta doon. Yung jeep, pag malayo pa, akala mo Christmas tree, puro tao, pati bubong, pati kulang na lang gulong, lagyan ng tao. Tapos ang dadaanan, grabe, ang liit ng daanan, puro sigsag, puro bangin. Naranasan natin yan. Pero, sabi ng Biblia, katapos ng mga pagsubok, pagpapala naman. Amen ba? Ayan na. At ang bilang ng mga kabok ng mga bayo ay 200 million yung mga fallen angels, ang namamuno yung 4 na mababagsik na anghel. Kaya sila kinulong kasi mababagsik sila. Pag hindi kinulong yan, wala matitira na tao sa mundo. Kakainin nila ng buhay. Yun talaga. Kaya sila kinulong. Pero pakakawalan sila during the 7 years, the last 7 years of the world. 17. Ang nakita kong sa may tae ng mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre. Asupre minamahal. Brimstone sa English. Pag sinabing brimstone, alam nga natin saan konektado. Pag brimstone, konektado yan palagi sa hell, sa impyerno. Amen? Palapakan natin mga Panginoon. Asupre, impyerno tinutukoy dyan. Yun daw yung mga nakasakay at papatay sa mga tao. Ibig sabihin, mga anghel talaga yan. Mga fallen angels. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. So these are fallen angels. So malinaw na minamahal, malinaw na yung mga binilanggo na anghel kanila sa Jude chapter 1 verse 5 and 6 pakakawalan para bilang paghatol ng Diyos bakit yung mga tao naging masama at ayaw maniwala sa gospel, sa ebanghelyo na ating mga Pinoon. Pero tayo pinagpala dahil naniwala ka sa gospel. Hallelujah! Praise the Lord! 18. Sa magitan ng 3 salot na ito ay mapapatay ikatong bahagi ng mga tao. O yan, 1/3.
Pamagitan ng apoy at ang usot at ang asupre na nagsilabas sa kanilang mga bibig. 9. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo at siyang nilang ipinanakit. 20. At ang nalabi sa mga tao, may nalabi pa Kasi 1/3 na naman ang kanilang papatayin May nalabi pa. At ang mga nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Hindi pa mga tao, hindi pa rin nagsisi. Grabe na, nakita nila maraming napahamak, hindi pa rin sila nagsisi. Ba't kaya ganon? Hindi pa rin nagsisa sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag mong sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakikita, ni nakarinig man, ni nalalakad man. Huwag na magsisamba sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang ginto. Huwag sumamba sa ginto. Huwag sumamba sa mga material things. Huwag sumamba sa kayamanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Master, praise the Lord! Ibig sabihin na huwag sumamba sa mga material things. Huwag mo yan i-prioritize. Yun ang meaning. Habang nasa mundo tayo, kailangan natin ng material things. Pero huwag mo yan unahin. Unahin mo palagi ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami nga sa kapatid natin pinagpapala Ang dami rito pinagpapala. All over the world, ang dami nating kapatiran, pinagpapala sila sa finances nila. Pero ang habili ng mahal na Panginoon, huwag mo yan i-prioritize. Lagi mong unahin ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Hindi masama. Gusto nga ng Diyos, pinagpala ka Mga lingkod lang Diyos sa banal na kasulatan, pinagpapala Una, pagsubok, bandang huli, pinagpapala. Ganyan sa Biblia. Pero bago ka pagpalain, dumaan ka sa pagsubok. Sinunod mo ang kalooban ng Diyos kahit nahirapan ka. Diyan ang kapalit yan, pagpapalain ka. Usigin ka, pero ang kasunod yan, buhay na wala hanggan sa pili ng ating malapad. Mga tao di pa nila pagsisi, sumamba sila sa mga diablo. Pero pinagpala tayo, pinagpala po kayo. Dahil dito, pag nandito ka, ang sinasamba mo natin ay buhay at totoo na Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, ito ang buhay natin. Ito lang ang buhay natin. Tanggapin na natin. Ang buhay mo, kaya ka nandito para maging kabahagi ka sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Yan po ang huwag natin kalimutan. Kaya tayo niligtas ng Diyos, isa sa mga layunin para maging kabahagi ka sa pagliligtas ng mga tao. Gawa 18:9 hanggang 10. Dito po sa aklat ng Gawa 18:9 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo. At sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Amen. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain. Nakakakita ba kayo ng pangitain, minamahal? Marami nakakakita dito ng pangitain. Ako madalas, marami nakakita ng pangitain dito. Kahit gising ako, nakakita ako dito, madalas. Ang isa sa pinapahatig ng mga Panginoon sa nakikita ko pangitain, kagabi lang nakakita ko ng pangitain. Isa lang ang meaning. Ang mga Kristiyano, huwag man lupaypay, magpakainit sa paglilingkod. Yun ang nakikita ko palagi, pangitain. Ito nga, nagpupuri kami dito. Sa Ladelpa, isang worker, nandiyan ka ba? Ilawi sa Ladelpa.
Tsaka si Mother na Sister Flor, Remando. Habang nagpupuri kami dito, nakakita ng pangitain. Anghel nandito sa pulpito, naglalakad-lakad dito. Oh. Anghel, hindi kita rito dito. Nagpupuri kami dyan. Ako, hindi ko nakita yun, sila nakita. Ako naman, pag nakakita ako lang mag-isa. May nakikita ako. Kaya sa Biblia, si Pablo nakakita rin ng pangitain sa gabi. Yan. Ang sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag ka matakot, kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik. Malapakan natin, malapakan. Huwag kang tumahimik. Ibig sabihin, magsalita ka, magpatotoo ka, ipahayag mo ang gospel, ebanghelyo, dahil yan lang ang pag-asa ng tao. There's no other hope for the nations of the world but the gospel of our Lord Jesus Christ. Ebanghelyo lang ang pag-asa ng mga tao. Ay kung mananahimik tayo, di ba? Huwag ka manahimik, magsalita ka. Huwag ka manahimik. Speak the word. Huwag ka matakot. Kahit sino pang kaharap mo. Kahit kriminal pa yan, huwag ka matakot. Because the gospel is the power of God unto salvation. Kaparian ng Diyos sa pagliligtas ng ebanghelyo. Huwag ka matakot. Kaya mga pastor, mga Abu Sayyaf kaharap, nagsalita ng gospel. Ano, may nagawa ba ang Abu Sayyaf? Wala! Bakit? Jesus is greater than the enemy. Ano sabi ng Biblia? Pag nangangara ka ng gospel, sabi ng Panginoon, lagi akong sumasama sa iyo. I am with you always, even unto the end of the world. Pag nadadala ka ng gospel, ang Diyos nalulugod, kaya sumasama sa iyo. Amen ba? Amen ba? Pero kadalasan, mga mahalagang bagay, sinasantabi ng mga anak ng Diyos. Diba? Sinasantabi. Hindi natin alam yung pinakamahalaga, yung ang gospel ma-spread sa bawat araw, dapat makarinig ang mga tao ng gospel. Diyan, isa yan sa sekreto ng pagpapala. One of the secrets of blessing is to proclaim the gospel of Jesus Christ, the power of God and the salvation. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka mangangaral, kahit hindi ka worker, lahat tayo ay tinawag para ipangaral ang gospel. In one way or another, sa iba't ibang paraan, sabihin mo ang gospel. Mabilis ang pagpapala mo. Totoo yan, hindi yan sinabi ng mga pastor. Mga pastor, umalis. Umiyak ang 3 anak, beloved Pitts, mga bata pa noong araw. Beloved Ted, beloved Lalay, 3 yan. Sunod-sunod yan sila, maliit pa. Mga pastor, walang pagkain, walang kuryente, umalis para maghayo. Ang anak, 3 anak, may tick dust. Hindi makadilat ang mata. Nakadikit-dikat ang mata. Mataas ang lagnat. 3 sabay-sabay. Alam mo, pag naglilingkod ka, minsan may pagsubok talaga yan. Hadlangan ka ng kaaway, pero di mo magawa, para di mo magawa ang kalooban ng Diyos. Pero huwag ka magpahadlang, ituloy mo. Mga pastor umalis. Walang iniwan na budget. Walang pagkain. Mga pastor lalakad lang. Nakarating ng Santa Cruz hanggang Quiapo, Manila. Nangaral ng gospel. Sabi ng pastor, minsan parang matutumba na raw siya. Dahil wala siyang pagkain, maghapon, lalakad. Nangangaral, nangimigay ng mga leaflets. Pero yung mga sa bangkita, mga may sakit, mga pilay, mga bulag, pag legal pastor, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Diba? Di ba yung kahirapan mo? Nakita mo yung mga tao gumagaling at nakarinig ng gospel, umiiyak, naibsan ang mga hirap na naramdaman natin. Amen ba? Inamahal? Maghapon, mga pastor, uwi, walang pasalubong. Pero pag uwi, mga pastor, pag alis na ang mga 3 anak na may sakit, hindi makadilat, mataas ang lagnat, pagpatok, mga pastor, silang sumalubong, magaling na. Hallelujah. Pag inuuna mo ang gospel, mabilis ang solusyon ng problema mo. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi mo magkakamali ang malang sulatan. Dahil ang pinakamalaga sa Malapinon sa buhay natin, ang pinakamalaga sa Kanya, if you are part of the propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ, you should be part of the propagation
pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi mo kaya manalangin, hindi mo kaya magayuno, nahirapan ka, busy ka, you cannot speak the word, pero mas maganda ikaw mismo magsalita. Kung hindi mo kaya gawin yan, you support sa mga krusada. Hallelujah! Praise the Lord! Parang nangaral ka na rin ng gospel. Hallelujah. Ang daming kapatid na patotoo. Sister Beck, kalimutan ko apelido ng araw. Close. Ang balance sa, halos i-close na ang bangko. Ang balance ay 50 pesos na lang yata. 1983. Doon sa Sabarte, Quezon City. Mga pastor, mga kapatid, may krusada tayo. Mag-pledge kayo. Alam mo ang krusada, hindi krusada ng tao yan. Krusada ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman ang Diyos maghuhulog ng pera sa harapan ng iglesia. Hindi. Kayo ang titingnan kung may pananampalataya kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Mag-pledge kayo mga minamahal. Sabi ng pastor. Isa si Sister Beth nag-pledge. Wala pastor, mag-pledge ako 10,000. Pero ang pera niya 50 pesos sa bangko. Yan ang may panampalataya. Nagtaas ng kamay, wala pastor, mag-pledge ako 10,000. 1983, napakalaking pera yan sa panahon natin. After 1 week, may dumating na sulat galing sa bangko. Beth, you have a remaining balance of 10,000 pesos. Purihin natin malapit. Paano nangyari yan? Hallelujah! Walang imposible sa Diyos na buhay. Takbo, Sister Beth, sa mga pastor. Ano ba ito? Good blessing ba ito? Wala na akong pera. Alam ko wala na akong pera sa bangko. 50 pesos na lang. Remaining ba? Bakit tayo mayroon 10,000 dito? Good blessing ba ito? Sa mga pastor, di ba nag-pledge ka? Yes. Good blessing. Galing sa Diyos yan. Winidro, binigay sa krusada. Kaya nakapag-krusada. Mahal, walang bayad, walang palataya. Humakbang ka na may panampalataya para sa gawain. Sigurado yan, maghimala ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nga kasi tayo pwede manahimik. Utos ng malapin, huwag kang manahimik. Share. Many are dying every day. Araw-araw marami na mamatay, walang Kristo. Tuloy na sa impyerno. Ikaw na tagalangit, ang duty mo, sagipin sila mula sa kabamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Minsan nakakalimutan natin yan. Kaya bantulo tayo sa pagtulong sa krusada. Bantulo tayo. Pwede naman lang Diyos maghulog sa amin dito. Hindi na kami maghingi ng donation dyan. Pwede. Kaso sa Biblia nakasulat, kayo ang susubukin ng Diyos. Ay niligtas ka para subukin ka at tingnan kung tapat ka at umiibig ka sa Diyos at saka sa kapwa. Yan sa Banasulatan. Pag ginawa mo yan, magiging magaan lalo ang buhay po natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. 12:3, the book of Prophet Daniel 12:3. Kaya mga singers, paki-prepare. Book of Prophet Daniel, chapter 12, verse 3. Daniel, kapitulo po 12, ang talata po ay 3. Daniel, kapitulo po 12, ang talata po ay 3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang nangagbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Nahuli lang ang ating title. The Wise. Ang mga pantas. Diba? Yan ang ating topic. Nahuli lang nahuli. At silang pantas ay sisilang na parang ningning sa langit, at silang mangagbabalik ng marami sa katawiran ay para mga bituin magpakailanman. Mangagbabalik ng marami sa katawiran, ibig sabihin, yung mga nagliligtas ng kaluluwa. Ang mga makasalanan, naging matuwid, nadala mo, nadala natin. Anong tawag sa atin? Pantas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Ang hindi nagdadala ng kaluluwa, anong tawag? Pantat. Ang mga nagdadala ng kaluluwa, ang tawag pantas. May hindi nagdadala, pantat. Hindi ko na sabihin ano yung pantat. Bisaya yun eh. Taliksikin nyo na lang ano yung pantat. Pangit na mukha anong pantat eh. May nagdadala ng kaluluwa, pantas. Ang may hindi nagdadala, pantat. Pili ka, saan ka? Pantas o pantat? Doon ka na sa pantas, wag doon sa pantat. Ang mga pantas, yung nangagdala ng magbabalik ng marami, magbabalik ng marami, ibabalik sa Diyos yung mga makasalanan para maging matuwid. Sila'y parang bituin, walang katapusan ang kanilang buhay, magpakailan pa man. Hallelujah! Praise the Lord! Huling talata. Sino yung pantas? Karagdagan lamang yan. Kawikaan 11:30. Ito yung mga pantas. At dito po sa aklat ng Kawikaan 11, ang talata po ay 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Siyang pantas ay umihikayat ng mga kaluluwa. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin malakas na Panginoon. Hallelujah! Kung mayroon kang pagkakabalahan, huwag mong kalimutan, maging abala ka sa pagsishare, paghahayo, pagkrusada, paghikayat ng kaluluwa. Kahit saan mag-share ka, ang tawag sa iyo, pantas. Lalo na kung nadala mo yung tao. Hallelujah. Kahit hindi mo nadala yan, marami rin pagpapala ang bibigay sa iyo. Kahit hindi mo nadala. Lalo na kung nadala yan. Sa isang daan na share mo isang linggo, imposible walang 2, 3, 5 na maglingkod sa mga Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, simulan mo, tatapusin ko. Simulan mo, bahalang Diyos. Siya magliligtas ng kaluluwa. Minsan, ang bigat-bigat ng buhay natin, isa lang ang pinakatutumbok ng mga Panginoon. Nabibigatan ka sa buhay mo. Isa lang yan. Kulang ka sa paghikayat ng kaluluwa. We are already in the end times. Nasa huling panahon na tayo na mahal. Lahat na nakasulat sa Biblia, nangyayari na unti-unti nagaganap. Kaya minamahal, sabi namin sulatan, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na. Ngayon ka na magpakainit. Ngayon na. Ngayon na tayo magpakatuwid. Ngayon mo na, ibigin ang husto, mga Panginoon. Hindi masama maghanap buhay. Magpatuloy ka. Lahat gawin mo. Pero huwag mong kalimutan ang pinakamahalaga. Yung pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit.